Sa ating weather update, makararanas ng manakanakang pagulan ang extreme northern Luzon, Ilocos Region, Abra at Benguet. Ramdam pa rin ang malakas na habagat sa Kalakhang Luzon. Kaya naman makararanas ng kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cordillera Region, maging ang Cagayan Valley at ang Rizal. Sa mga pangunahing lungsod naman sa ating bansa, dito sa Metro Manila bukas, magiging maulap at mahangin pa rin. Posibleng makaranas din ng thunderstorms at paminsan-minsang pagulan sa hapon, habang sa Metro Cebu at Metro Davao ay magiging partly sunny at partly cloudy skies na may posibilidad ng thunderstorms sa hapon. Silipin naman natin ang 3-day forecast sa ating tourist destinations. Karagdagang kaalaman naman tungkol sa tsunami. Ang tsunami ay sanhi ng mga lindol o seismic eruptions sa ilalim ng karagatan na pwedeng magdulot ng napakalaki at malakas na tidal wave. At alam nyo bang ang Pilipinas ay madaling tamaan ng tsunami dahil sa pagkakaroon ng mga offshore fault at trenches tulad ng Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, Philippine Trench at East Luzon Trough. Noong November 15, 1994, 38 katao ang nalunod dahil sa tsunami na dulot ng magnitude 7.1 na lindol sa Mindoro, habang noong August 17, 1976, magnitude 8.1 na lindol naman dahil sa paggalaw sa kahabaan ng Cotabato Trench ang nagdulot ng napakalaking tsunami wave na aabot sa 9 na metro. Dahil dito, humigit kumulang 8,000 katao ang namatay o nawala. Ang 1976 tsunami ang pinakamalakas na tumama sa Pilipinas nakalipas na 4 na dekada. Ako po si Ice Martinez. Stay safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panahon lang yan.